Sa mga balitang mayroong pag-asa, 32 master guides itinalaga sa Central Oriental Mindoro District. Isang linggong pangangaral sa Taguig nagbunga ng 7 bautismo. 200 residente ng Kabisera 19 nakatanggap ng libreng serbisyong medikal. Alive in Jesus Workshop and Seminar inilunsad sa Southern Luzon Mission. Mental Health Awareness Seminar paglilingkod na ginampanan ng Adventist World Radio para sa mga sundalo sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Distrito ng South Occidental Mindoro 1 nagbigay papuri sa kabutihan ng Panginoon sa buong taon. Serbisyong pangkalusugan inihandog ng Let's Pray Pilipinas sa General Santos City. Adventist Layman Services and Industries Laguna Chapter nagtipon sa isang business forum. Lahat ng yan ihahatid mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Kinilala at itinalaga bilang ganap ng mga bagong master guide ang 32 trainee ng COM Trailblazer Club sa investiture ceremony na idinao sa Socorro Seventh-day Adventist Church. Ito ay matapos nilang pagdaanan ang pagsasanay na bahagi ng Pathfinder program at ngayon ay inaasahang gagampanan nila ang mga tungkulin at paglilingkod bilang mga master guide. Ang kanilang matagumpay at nagpapatuloy na Pathfinder Ministry, balitang may pag-asa ni Mariaville Sotejo. Bilang pagtatapos ng isang makabuluhang pagsasanay bilang mga master guide trainees, idinaos ng Central Oriental Mindoro Trailblazer Club ang Investiture Ceremony 2024. Opisyal na idinaos ng COM Trailblazer Club ang Investiture Ceremony 2024 na may temang Faith in Flight. Ganap na 6:00 ng hapon sa pagtutulungan ng mga master guides at mga kapatiran ng distrito dito sa Socorro Seventh-day Adventist Church, Socorro Oriental, Mindoro. Overwhelming yung pakiramdam dahil nakasurvive ako, nakatapos ako ng master guide training, and ngayon I consider myself as a master guide, and ito ay isang napakalaking bagay sapagkat hindi lang para sa sarili ko yung challenge kundi para din sa pamilya ko at lalo tigit para sa komunidad at lalo tigit ay para sa paglilingkod sa Panginoon. May mga ngiti sa labi na tinanggap ng mga master guide trainees ang kanilang mga pins and certificates na nagsisilbing patunay ng kanilang dedikasyon sa misteryo ng pathfindering. Ito ay kanilang tinanggap hindi bilang katapusan kundi bilang simula ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon at bilang isang hamon para mas lalo pang makiisa sa mga gawain na may layong mas lumago pa ang kanilang pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa dahilan na sinustain niya at patuloy na ipinagkaloob ang probidensya sa pangatlong pagkakataon ng club sa training ng mga master guides. Isang tagumpay, hindi para sa sarili, kundi para sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kagalakan para sa Panginoon na makita po na tayo ay united sa paglilingkod at makadevelop tayo ng mga young people na masigla sa gawain ng Panginoon. Kagaya po ng nangyari ngayon, isang kagalakan para sa amin na marami ang mga young people na sila ay na-invest as master guide at ito ay isang challenge para magpatuloy sa gawain at mag-reach out sa mga tao. Kaya ito po isang hamon. Come on, let's join and do the work of the Lord, being a young people, to become master guide and to become leader of the church, bringing souls to at the foot of the cross of Jesus Christ. Sa kabila ng mga naging hamon at pagsubok sa proseso ay matagumpay pa rin na naabot ang dulo. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa COM District, Mindoro Island Mission. Ako po si Mario Sotejo, nag-uulat para sa Hope Today at PUC News.
7 tao sa Taguig City ang naging bagong mga kaanib ng Adventist Church kasunod ng kanilang pagpapasyang magpabautismo matapos ang 1 linggong pangangaral na pinangunahan ng Rooftop Adventist Church. Ang balitang may pag-asa hatid ni John Marl Villanueva. Tagumpay ng pag-ibig. Yan ang tema ng crusade na isinagawa sa Teodosio Children's Center Incorporated. Papuri sa Diyos para sa matagumpay na 1 linggong gabi-gabing isinagawang crusade sa Teodosio Children's Center Incorporated na pinangunahan ng Pamilyang Angeles. Sa bawat gabi, ipinakilala ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe na ibinahagi ni Pastor Jose Angeles Jr. na nagbigay inspirasyon at lakas sa lahat ng dumalo. Ang kanyang mga mensahe ay tumalakay sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos at sa kahalagahan ng pananampalataya sa paghubog ng isang matibay na espiritual na buhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako po ay matungtong dito at magkaroon po ng masipag na mga lingkod ng Panginoon. Tukol naman po sa challenges spiritually, mga kapatid. Gaano man tayo kahanda kung hindi naman po tayo spiritually prepared sa mga challenges na ito, babagsak din po tayo. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano kadami yung budget natin o katalentado yung mga tao sa paligid na gumagawa, kung tayo po ay hindi well-equipped ng Holy Spirit, there is no power. Kaya ang gawain ito hindi lamang po dito sa lupa. Ito'y gawain mula sa langit. Gawain po ito ng Holy Spirit. Magpapagamit lamang po tayo. Bukod dito, nagbigay rin si Mary May Angeles ng mga health lectures na naglalaman ng mahahalagang kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon, regular na ehersisyo at iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay. Ang lektura ay nagbigay ng praktikal na mga hakbang upang mas mapangalagaan ang katawan bilang ating templo. Sa araw ng Sabat, 7 tumanggap ang buong pusong tumagon sa tawag ng Panginoon at nagpasya para sa bautismo. Ang seremonyang ito ay ginanap sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, kung saan ay nagpakita ng kanilang dedikasyon na sumunod kay Kristo. Hindi na ako nagdalawang isip kasi ito na yung pangalawang beses na inaral nila ako, Bible study nila ako. Parang ito na talaga, hindi ko na pinag-isipan, umanib talaga ako. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si John Marl Villanueva para sa Hope Today and PUC News. City Health Office ng Ilagan at Adventist Hospital Santiago magkatuwang na naglingkod sa serbisyong medikal sa 200 residente ng Cabecera 19, Ilagan, Isabela. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Dan Darrell Pasyon. Ang Metro Ilagan District 2, katuwang ang Adventist Hospital Santiago City, ay layuning maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng medical mission para sa mga residente ng Cabecera 19. Humigit kumulang 200 na katao ang dumalo sa medical mission na kung saan nakatanggap sila ng tulong pangkalusugan. Kabilang sa mga serbisyong inihandog ay general check-up, dental at optical check-up, minor surgery kabilang ang libreng tulis sa mga kalalakihan at mga libreng gamot at bitamina. Bukod dito ay nagkaroon rin ng counseling na pinangunahan ni Pastor Jaime Catalon. Isa pong kagalakan na naging kabahagi po ang ating pong hospital dito sa Lambak ng Cagayan, ang Adventist Hospital Santiago City, na kung saan ay muling nakapaglingkod sa araw nito upang ating pong gampanan ang misyon ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng medical mission o paggagamot na may kinalaman po sa kompletong kagalingan, hindi lamang po sa physical, kundi sa kompletong kagalingan na sinasakop ng ating 4 na aspeto ng physical, mental, social at spiritual. Hindi bababa sa 20 doctors at volunteers na galing sa Adventist Hospital Santiago City at City Health Office 8 ng siyudad ng Ilagan ang nakibahagi sa nasabing programa. Isa ito sa mga ministry ng ating Panginoong Hesus nang siya ay andito pa sa mundong ito. Marami siyang pinagaling na may mga sakit. At ipinapaalala din sa atin sa aklat ng Juan, 3 Juan
versikulo 2 na dinalangin na ang bawat isa sa atin ay guminhawa sa lahat ng bagay at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Napakalaking tulong sa amin ang naganap na medical mission dito sa aming barangay kasi sila na mismo ang pumunta sa amin para magbigay tulong sa amin. Wala kaming pangbili ng gamot, malaking tulong po sa amin ito. Agyamyaman kami iti barangay mi tinapili nga may sa iti medical mission kat ado iti natulungan na dito nang runa dagiti pagabot ng ipon, dagiti check up, kin dagiti nagpatuli nga ubing. Dagiti ado sakit na dagiti naoperahan. Kat agyamyaman kami. Sa kabila ng matagumpay na medical mission, patuloy ang panawagan sa mga lokal na pamahalaan at organisasyon na magbigay ng suporta para sa mga ganitong inisyatibo upang mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa lungsod ng Ilagan, ako si Dandarel Pasyon, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. Children's Ministries leader pinagpala sa isinagawang Alive in Jesus workshop and seminar sa Southern Luzon Mission bilang paghanda sa bagong Sabat curriculum sa taong 2025. Nagbabalita si Gerson Rehente. Training and workshop isinagawa dito sa Southern Luzon Mission kasama ang mga CHM leaders. Ang Alive in Jesus Sabbath School Curriculum ay naglalayong magbigay ng kasangkapan sa mga magulang, tagapag-alaga at mga guro upang espiritual na pangalagaan ang isang maunlad na relasyon kay Jesus at isang pagmamahal sa kanyang salita sa buhay ng mga bata at kabataan. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng local church CHM leaders sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagsigurado na ang mga bata ay maturuan tungkol sa katotohanan at ganun din ang suporta nila sa bagong ilalunch na Alive in Jesus curriculum. At sa lahat ng mga nananalangin, sumusuporta at nagbibigay ng kanilang panahon sa mga kabataan, sa maliliit at sa mga young people, we really thank you and may the Lord God bless you for what you do for the cause of Christ. Ang nagustuhan ko dito sa Alive in Jesus ay ka-focus sa ating mga kabataan. So dito sa Alive in Jesus, binigyan ng age-appropriate na curriculum yung bawat stages ng mga kabataan. Kaya ito ang napakagandang nagustuhan ko dito sa Alive in Jesus. At napakarami ko pong natutunan na umpisa dun sa 0 to 12 months, kung paano sila turuan at kung paano makilala nila si Jesus. Nasa umpisa pa lang sa kanilang kamusmusan ay maipakilala na natin ang Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Sa pagtuturo mo ay naandun yung love mo para sa kanila, yung sacrifice. Tayo bilang mga children ministry ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang mga batang ito upang sila ay tuluyang mapalapit sa Panginoon. In-invite natin ang ating mga CHM leaders na sila po ang maging frontliners para po sa mga bata sa kanya-kanyang mga iglesia at through the support of the whole church, ang ating mga pastors, ang ating mga elders ay nandyan po sila para may back up yung ating Adventist Children's Ministries, especially in the launching and implementing ng Alive in Jesus curriculum for 2025 para masuportahan natin ang ating World Church para po sa bagong curriculum which is initiated by the Sabbath School Department. SLM Alive in Jesus, ready for 2025! Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Rehente nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Nagsagawa ng Mental Health Awareness Seminar ang Adventist World Radio sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Ito ay dinaluhan ng mga kasundaluhan kung saan ang mga kaalamang ibinahagi doon ay nagsusulong ng kalusugan ng pag-iisip ay inasahang magdudulot ng mabuting kapakinabangan sa kanilang paglilingkod sa ating bansa. Ang balitang may pag-asa hatid ni Myra Jem Tanyedo.
Sa kolaborasyon ng Adventist World Radio at Armed Forces of the Philippines 2nd Infantry Division of Camp Kapinpin, Tanay Rizal, idinaos ang isang mental health awareness sa pangunguna ni Dr. John Harry Kabungkal. Layunin ng programa na magbigay ng kaalaman ukol sa kalusugang mental na inaasahang magpapabuti sa kanilang kakayahan at kalagayan habang ginagampanan ang tungkulin sa bansa. Yun po yung natutunan ko kung paano ko po i-handle yung pagiging sa mental health po natin. Kasi as a sundalo po, hindi po namin hawak yung oras namin, hindi po namin hawak kung kailan kami pwede tawagin. Kaya hanggang may oras, hanggang merong time na pwedeng gawin yun, ay gagawin namin yun para mabago yung mental namin, para hindi masira at maging proper yung pag-develop niya sa katawan natin. Itong midlife crisis, malaking tulong ito sa aming mga kasundaluhan sapagkat siyempre darating yung time na magkakaroon ng mga pamilya itong mga ito. Kumbaga yung mga responsibilidad ay kung paano nila i-handle, makaiwas sila sa mga stress, then lalong mapalapit sila sa ating Panginoon upang magdasal. Naging tagapagsalita rito si Dr. John Harry Kabungkal kung saan kanyang ibinahagi ang mga makabago at makabuluhang impormasyon tungkol sa psychological health. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng AWR sa pagpapalaganap ng holistic wellness sa iba't ibang sektor ng lipunan. It's been a blessing, it's been an interesting, challenging, but at the same time rewarding to be able to give something to the people here, to our men and women in uniform, that which they need most. And that is a fortifying of mind, body, and spirit. The bullets that they need in the front line are not necessarily the bullets that are powdered gun. It's the bullet that fortifies the mind in order to have an attack on the enemy. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, MJ Darisay Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang mga lokal na simbahang Adventista sa South Occidental Mindoro 1 District sa kanilang idinaos na praise program sa San Roque Seventh-day Adventist Church. Doon ay sama-sama silang nagbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala at pangunguna na kanilang naranasan ngayong taon. Ang iba pang detalye sa kanilang masayang programa, Balitang May Pag-asa ni Joanna Manuel. Nagbigay papuri at salamat ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 sa kanilang year-end praise program dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Harvest 2025, masayang ipinagdiwang ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon mula sa taong ito. Sa kanilang pagsasama-sama, kita ng bawat isa ang kanilang kagalakan na nadarama sa paglilingkod sa Diyos. Nais kong magpasalamat sa Panginoon sa nagdaang isang taon ito na 2024 sapagkat naranasan ko muli ang kaniyang kabutihan ng kanyang pagpapala sa aking buhay bilang isang guro na nagtatrabaho sa isang pampublikong paaralan ay naranasan ko yung kanyang mga pagpapala. At ganoon din, iniingatan niya ako sa aking mga lakad, sa aking mga gawain bilang guro. Mula sa panguna ni Pastor Dan Kelvin Viegas, District Pastor, at sa pagtutulungan ng bawat distrito na isa katuparan ang makabuluhang gawain ito. Kaakibat nito isang napapanahong mensahe ang ibinahagi ng Mindoro Island Mission Stewardship Director na si Pastor Jibred Celino. Narinig natin ang mga hamon ng pakikisa, lalo tigit sa ating napatakdang gawain sa Harvest 2025 na ito ay may kinalaman sa personal involvement ng bawat isa sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatiran natin sa distritong ito ay inaasahan natin ang ating buong na suporta sa gawain ng paglilingkod, lalo tigit sa ating isinusulong ng Harvest 2025. Hamon sa atin ay binigay ng ating Panginoon na humayo tayo upang magani ay magampanan ng bawat isa sa atin. At magagawa lang natin sa pagtatalaga natin sa mga programa sa ating iglesia na naihanda ang ating mga kapatid upang sa ganon
gawain na pinagkaloob sa atin ay magampanan natin at kung magkagayon lahat tayo ay uuwi sa langit na bayan. Ito ang claim ng ating Panginoon sa mga kapatiran sa Somuan sa distrito ng San Jose. Malaki ang naging resulta ng bawat isa sa taong ito na ang maging malakas ang pananampalataya at manguna sa gawain ng Panginoon. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa. Joanna May Manuel nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sa kabutihan ng Panginoon at patuloy na paglilingkod ng mga staff at volunteer sa Let's Pray Pilipinas, kanilang ipinagdiwang ang ika-10 anibersaryo ng programa sa General Santos City. Mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, 130 media missionaries ay nagsama-sama para sa iisang layunin at ito ang patuloy na makapagbigay ng programang makatutulong sa pagpapalago ng bawat isa. Bilang bahagi ng selebrasyon, isang medical mission ang isinagawa kung saan 123 individual ang napaglingkuran sa pamamagitan ng libreng medical check-up, minor surgeries, dental care, legal assistance, pamimigay ng gamot at salamin sa mata. Bukod dito, sila din ay naghandog ng pananalangin para sa bawat isa. Patuloy na pinatunayan ng Let's Pray Pilipinas ang lakas ng pananalangin bilang puwersa ng pagkakaisa at pagbabago. Isang misyon na nananatiling matatag para sa darating pang mga panahon. Nagdaos ng Business Forum ang ASI o Adventist Layman Services and Industries sa Hotel Marciano, Barangay Real, Calamba City, Laguna. Ang mga tampok na bahagi ng nasabing forum ay nagbuklod sa mahigit 150 Adventist businessmen na magpatuloy sa pakikibahagi sa gawain ng Diyos, kasabay ng kanilang pagninegosyo. Tunghayan ang bazaar at iba pang mahalagang bahagi ng kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Giancarla Galicia. Upang mas lalong lumago ang kaalaman ng mga miyembro ng Adventist Layman Services and Industries dito sa probinsya ng Laguna, nagsagawa ng Business Forum na may temang Honesty and Integrity in Business. Ito ay dinaluhan ng mga negosyante at miyembro ng ASI mula sa iba't ibang panig ng Laguna, kasamang ilang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng ibang pribadong organisasyon. Kaya pinapasalamatan natin ang Panginoon, pinupuri natin siya, sapagkat ang ganitong gawain ay isang pagtatala ng maraming mga bagay na kung saan ang mga businessmen ay makapaglilingkod at makapagpapaunlad ng kanilang mga paghanap buhay na mayroong pagkakilala at pagtatapat sa Diyos. Ang programa ay pinangunahan ng 2 pangunahing tagapagsalita sa katauhan nila Pastor Hermogenes Villanueva at Dr. Joyce D. Binigyang diin nila ang pagkakaroon ng integridad at katapatan sa larangan ng pagnenegosyo na naaayon sa prinsipyong itinuturo ng Biblia. So integrity in business involves being in harmony with your values, with your belief systems, and with your mission. Okay? And integrity is coming from the Latin word integer, which means wholeness, oneness. So in business, integrity could be seen when in fact dealing with people, we call it ethics. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng mga testimonya ng mga miyembro ng samahan kung paano sila pinagpala ng Diyos sa kanilang mga negosyo at kung paano nakatulong ang samahan na maging daan upang makatulong din sa mga taong nangangailangan ng hanap buhay. Ang idea ni binigay ko ng ASI sa amin ngayon ay nakakatulong na sa iba't ibang mga kabataang Adventista na magkaroon po sila ng oportunidad para po magkaroon ng income. Bilang isang baguhang negosyante ay marami ako nakasama na mga elite at sila'y napaka-humble at ako'y kalang natututo sa kanila. Diretso na lang kanilang mga kasaysayan bilang mga negosyante. At dito ay nasentro kung paano maging honest. Ang unang natutunan ko dito yung integrity.
Yung integrity pala is a personal choice. Aside from that, natutunan ko rin yung transformational commitment. Dahil may 4 palang klase ng commitment. Napakarami ko pong natutunan ngayon dito sa ASEAN. Ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and News News. Sa AWR 89.1 FM, tunay na may good vibes, airwaves of love, from dusk till dawn, our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, programang Health and Family ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi't umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Para po sa ating public service, tinatawagan ng pansin ang mga magulang ng batang babae na pinangalanan o may pangalang Megan Gaviola, 6 na taong gulang na nasa pangangalaga ngayon ng mag-asawang sina Isagani Valencia at Marisa Joy Garcia Valencia ng Block 33, Lot 2, Phase 4, Carissa Homes, Barangay Puntawan, Tansa, Cavite. Si Megan Gaviola ay iniwan pagkapanganak sa pangangalaga ng mag-asawa na matatagpuan sa nabanggit na address noong August 14, 2018. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Mr. Rodolfo Buhay, social worker ng MSWD Tanza, o tumawag sa mobile number na 0992-061-3272. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Pastor Sherman Fidacan. At ito ang Hope Today NPUC News.